Rafael, aalis kami sandali ni Berto, paalam ng yaya niya. Ikaw na muna ang bahala rito. Pinasadahan niya ng tingin ang dalawa mula ulo hanggang paa tapos balik sa mga mukha nito. Pasasalubungan ka na lang namin ng pagkain mamaya. Ay dalawa pala kayo ni Chichay. Ang ganda mo yata ngayon yaya, puri niya rito. Parang magpapakasal kayo sa mga porma niyo ngayon ah. Pareho kasing nakaputi ang dalawa. Hindi niya alam kung magpapakasal ba ang mga ito o makikilibing. Saan ang punta niyo yaya, Mang Berto? Nakasimangot si Mang Berto na tumingin sa kanya habang kumakamot ito sa ulo. Ano ka ba naman Berto? Hinamplas ito ng yaya niya. Hindi ka na natigil sa kakakamot. Marami ka bang kuto? Kanina ka pa kamot ng kamot kaya magulo na tuloy ang buhok mo. Ayaw ko nga kasing sumama. Protesta ni Mang Berto na halatang pinilit na naman ng yaya niya. Puyat ako kaya matutulog na lang ako dito sa bahay. Tumigil ka nga, mabubusog ka naman sa pupuntahan natin kaya magtigil ka. Akala mo naman gugutuman kita roon. Yaya, bakit nyo ba kasi pinipilit na sumama sa inyo si Mang Berto? Kahit hindi yan sumama sa iyo, hindi yan magugutom dito. At saka, ba't hindi nyo isama si Chichay? Isama mo yun yaya. Hindi mo pwedeng iwanan yun dito, dahil aalis din ako maya-maya. May lakad ako at walang magbabantay doon pag alis ko mamaya. Isama mo muna siya, sabi nito dahilan para hawakan niya ang lelayan ng damit nito para hindi ito makaalis. Ano ka bang bata ka? Mahuhubaran ako sa ginagawa mo eh. Yaya, isama niyo si Chichay. Hindi kayo pwedeng umalis nang hindi siya kasama, matigas niyang tugon. Alam niyo naman na hindi siya pwedeng iwanan mag-isa eh. May pupuntahan nga kami ni Berto. Ano naman, kayo naman ang dahilan kung bakit nandito yun eh. Maging ang damit ni Mang Berto ay hinawakan niya na rin. Hindi pwedeng umalis ang dalawa hanggat hindi kasama si Chichay. Walang aalis at walang pwedeng magsaya ngayon. Abay ayos lang sa akin na hindi umalis total naman hindi ko naman alam kung saan kami pupunta. Sa tingin ko nga Lemay lang ang pupuntahan namin eh, sabi ni Mang Berto. Lemay? Kaninong Lemay? Halos mahubaran si Mang Berto dahil bigla na lang itong hinatak ng yaya niya. Aba, dahan-dahan naman at baka mahubaran ako. Mariosep, masyado ka naman yatang agresibo pasita. Binitiwan na niya si Mang Berto dahil para itong kawayan na nadadala ng hangin dahil sa kahahatak ng yaya niya. Iho aalis ka ba? Tanong ni Mang Berto sa kanya. Kung aalis ka, umalis ka na. Ako na lang ang may one dito para bantayan si Chichay kaysa sumama dito kay Pasita na hindi ko alam kung saan ba kami pupunta. Anong hindi? Kagabi ko pa sa iyo sinabi na may okasyon tayong pupuntahan di ba? Oo nga, ang sabi mo lang okasyon. Hindi mo naman sinabi kung anong klaseng okasyon ba. At saka, bakit ba ganito ang pormahan natin? Required ba talaga na nakaputi tayo? Para na tayong ililibing dito sa suot natin eh. Kulang na lang maghubad si Mang Berto sa harapan nila dahil sa sobrang inis sa yaya niya. Ito naman kasing yaya niya, akala mo hawak ang buhay ni Mang Berto. Kung saan ito pupunta, isasama ang isa. Yaya, hindi niyo asawa si Mang Berto para hatek-hatakin niyo yan sa kung saan-saan. May sariling buhay yan yaya. Imbes na yan ang isama mo, si Chichay ang hatakin mo dahil yun naman ang ampun mo. Saka na, sabi nito. Halatang ayaw nitong isama si Chichay dahil alam nito na mapapagod na naman ito sa kababantay kay Chichay. Minsan na kasi nitong isinama si Chichay noong birthday ng kaibigan nito at hindi raw ito nag-enjoy dahil buong maghapon ay wala itong ginawa kundi bantayan si Chichay dahil kung saan-saan daw nagsusuot ang huli. Ang ending, umuwi ito na gutom dahil hindi ito nakakain ng maayos. Ngayon mo lang naman siya babantayan eh. Hayaan mo naman akong mag-enjoy, sabi nito na ngayon ay medyo malambing na ang boses kaya inismira niya ito. Ngayon mo lang naman siya babantayan, eh. Yaya, pupunta ako sa bahay nila Mavi ngayon dahil birthday ng inaanak ko, naiinis niyang sabi. Isasama ko kasi kayo doon, ayaw niyo. Kids party, hello, ayaw namin doon. Sa pupuntahan kasi namin ngayon ay puro mga k-dad namin tapos may sayaw pa. Itinuro niya ang speaker, DVD player at amplifier niya. Yaya, dito na lang kayo sumayaw. Huwag na kayong lumayo lalo pat mainit ang panahon ngayon. Oo nga, pagsang-ayon ni Mang Berto. Kahit magdamag ka magsasayaw dito walang pipigil sa iyo.
Inginuso ni Yaya ang lelayan ng suot nitong damit kaya dahan-dahan niya itong binitiwan kahit masama ang loob niya. Ito naman, akala mo naman hindi kita pasasalubungan. Dadalan kita ng maraming pagkain pati na rin si Chichay. Marami akong pambili ng pagkain Yaya. Ang kailangan ko, pahinga. Paano ako makakapagpahinga kung mag-iiwan ka ng problema? Nilapitan siya ng yaya niya at mahigpit siyang niyakap. Akala niyo yata madadala niyo ako sa yakap. Ang arte mo naman, mabuti nga may yumayakap pa sa iyo. Yaya ayos lang kahit di mo ako yakapin. Tiningala siya nito habang nakataas ang isang kilay nito. Bakit? May jowa ka na? Wala kang ang jowa eh. Siya naman ang tumaas ang kilay. Mas lalo pang tumaas ang kilay niya nang bahagya itong lumayo at tumitig sa gitnang bahagi ng katawan niya. Sayang naman kung hindi mo mapapakinabangan yan. Umiling-iling pa ito. Ang tanda mo na kasi kaya wala nang nagkakagusto sa iyo eh. Sinong matanda? Tinapik nito ang balikat niya. Okay lang yan kahit wala kang jowa, sabi nito. Inginuso ulit nito ang gitnang bahagi ng katawan niya. Gamitin mo ng gamitin bago ma-expired. Umakto pa ito na bumabayo sa harapan nila ni Mang Berto kaya pareho silang napatingin ni Mang Berto sa yaya niya, habang hindi may pinta ang mga pagmumukha nila. Kung kailan kasi yumdad ito ng 75 saka pa ito naging Maniokis. Kapag yumdad ka ng 60 hindi natatayo iyan. Paano nyo nalaman? Tak ang tanong niya at dahan-dahan na napatingin kay Mang Berto. Hindi kaya, may itinatago talaga ang dalawang sa kanya. Oh, tumatayo pa tong akin. Defensive na sabi ni Mang Berto kahit wala namang siyang binibitiwan kahit isang salita. Huwag niyo akong idamay dahil matikas pa ang pagkakatayo nito. Wala naman po akong sinasabi Mang Berto. Wala nga pero yung mga tinginan mo naman kakaiba na para bang ako ang naging basehan ni Pasita kaya nasabi niya na kapag matanda na, hindi na tumatayo. Tumatayo pa ta kahit ipakita ko pa. Ipupusto ko ang buhay ko kapag hindi na tumayo. Maya-maya pa ay ipinasok nito ang kamay sa loob ng pantalon at kumamaw roon. Ano ba naman yan Berto? Ang bastos mo naman. Sita ng yaya niya rito. Hugasan mo kung makati. Hindi pa ba tayo aalis Pasita? Sa halip ay tanong nito sa inip na tono. Hihintayin pa ba nating umulan saka tayo aalis? Umalis na tayo para makauwi agad tayo. Oo na, tiningnan siya ng yaya niyang magaling. Mauna na kami, si Chichay ha. Ikaw na ang bahala. Hindi siya sumagot. Rafael, si Chichay ha. Bantayan mo. Hindi ulit siya sumagot. Abay, hindi ka ba magsasalita? Iho magsalita ka na dahil Katie na ako dito sa suot ko, pagmamakaawa ni Mang Berto sa kanya. Diyos mio, may rashes na yata itong itlog ko Pasita. Saang ball mo ba kasi nakuha tong costume ko? Hindi na ito sinagot ng yaya niya dahil hinatak na nito si Mang Berto palabas ng pinto. Hindi talaga marunong makonsensya ang yaya niya. Alam na kasi nito na hindi komportable sa suot si Mang Berto ay ipinagpilitan pa rin nito ang gusto. Yaya wag mo nang isama si Mang Berto sigaw niya. Ikaw na lang ang umalis. Itinaas nito ang tungkod sa ere na kunway hahampasin siya kapag hindi siya tumigil. Wala namang relasyon pero laging magkasama. Bago tuluyang umalis ang dalawa, ay kumaway pa ang magaling niyang yaya sa bintana ng sasakyan niya at nag-flying kiss pa. Akala siguro nito ikinatuwa niya iyon. Senyorito, napalingon siya kay Chichay nang tawagin siya nito. Nagugutom po ako. Saan ka naman ba galing? Ba't ang dami mong agiw? Huwag mong sabihing mga gagamba naman ang pinuntirya mo ngayon. Umiling ito, saan ka galing? Lagi ka nalang marumi. Kung hindi ka marumi, mabaho ka naman. Pwede bang kumilos ka na parang normal kahit hindi? Isang araw lang, pwede. Kahit isang araw lang Chichay. Sige po, magalang nitong sagot habang nakanguso. Maligo ka, utos niya. Bakit po? Aalis tayo. Saan po tayo punta? Sa birthday ng inaanak ko. Sige po. Anong oras po tayo aalis senyorito? Ngayon na, marami po bang pagkain doon? Napabunga siya ng hangin. Kahit nauubos na ang pasensya niya ay kailangan niya pa rin itong pagpasensyahan. Senyorito, gutom na po ako. Kung wala pong pagkain doon, hindi na lang po ako sasama. Maraming pagkain doon. Hindi niya kasi ito pwedeng iwanan mag-isa dito sa bahay niya dahil baka pag-uwi niya ay sunog na tong bahay niya. Talaga po, kung ganoon, sasama po ako sa inyo. Sige na, maligo ka na. Sige po, senyorito.
Salamat po dahil isasama niyo po ako. Promise po, hindi po ako maglilikot doon. Dapat lang, hindi po ako lalayo sa tabi niyo, senyorito. Pangako ko po yan. Tumango siya. Sana nga totoo. Sige na, maligo ka na tapos magbihis ka ng maganda-ganda. Yung binili ni Yaya yun ang isuot mo, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita nang bigla itong tumakbo ng mabilis kaya nadulas ito. Agay, sambit nito at bumangon agad. Nilingan pa siya nito bago ito tumakbo ulit na para bang wala man lang nangyari. Hindi man lang ba nasaktan ng babaeng yun? Ang tagal mo naman, Chichay. Sa sobrang tagal mo, wala na tayong aabutan doon. Kanina pa niya hinihilot ang sentido niya dahil sa sobrang konsumisyon. 2 oras kasi itong naligo tapos 2 oras din itong nagbihis. Kakaunti ang damit pero nahirapan pa yatang pumili sa kung ano ang isusuot nito. Sa sobrang tagal, nakaidlip na siya sa kahihinti sa sala pero hindi pa rin ito lumalabas kaya ang ginawa niya, kinatok niya na ito nang sa kwarto nito kung saan ito natutulog kasama ang yaya niya. Kung mayroon lang sana itong makakasama rito para magbantay ay baka kanina niya ito iniwanan. Aalis na po ba tayo? Sa tingin mo ba tatawagan kita kung hindi pa tayo aalis? Sorry po, ang sabi niyo kasi, mag-ayos ako ng mabuti. Nahirapan po kasi akong ayusan ang sarili ko kaya po ako natagalan, paliwanag nito habang nakanguso. Anong klase kayang pag-aayos ang ginawa nito? Wala naman kasing nagbago sa hitsura nito kaya hindi halata na nahirapan ito dahil halos wala namang nag-iba. Wala ka bang pantali dyan sa buhok mo? Seryoso niyang tanong. Sigurado kasi siyang sabog-sabog na ang buhok nito mamaya lalo pat medyo mahaba ito. Mukha ka kasing aswang dahil ang haba ng buhok mo tapos kulot pa. Senyorito, nagulat siya nang may dumaang takot sa mukha nito habang hawak-hawak na nito ang buhok. Huwag niyo pong tatalian ang buhok ko. Kailangan talian yan para mamaya makakain ka ng maayos. Ang haba kasi ng buhok mo umiling-iling ito. Huwag niyo na pong talian, senyorito. Hahawakan ko na lang po ito. Ayaw ko na po kasing maging kalbo Sinabi ko bang kakalbuhin kita? Ang sabi ko, talian mo. Ang layo ng kalbo sa tali, Chichay. Hindi na lang po ako sasama sa inyo, senyorito, sabi nito. Magtitiis na lang ako ng gutom kaysa naman mabubusog nga ako pero pag uwi ko kalbo naman na ako. Hindi na ako niyan makikilala nila Aling Pasita at Mang Berto. Di na lang ako sasama. Buhok na nga lang ang nagpapaganda sa akin tapos aalisin niyo pa. Mahaba nitong sabi dahilan para mapahilot siya sa batok niya. Bakit kaya ang hirap nitong kausapin araw-araw? Sige na po, umalis na po kayo. Di na po ako sasama. Fine. Hindi na kita isasama pero itatali kita sa puno ng buko para wala kang milagrong magawa dito sa loob ng bahay ko. Gusto mo yun? Makakalas lang ang pagkakatali sa iyo kung nakauwi na sila Yaya o di kaya'y ako. Paano po ako kakain? Hindi ko na problema yon. Ibig sabihin po ba nun magugutom ako? Tiningnan niya ito sa tinatamad na hitsura. Ayaw na niyang magsalita dahil pagod na siya. Senyorito, mahigpit po ba o maluwag lang ang gagawin yung pagtali sa akin? Sino bang tanga ang magtatali ng maluwag? Ay, ibig sabihin mahigpit pala. Saan niyo po ako banda tatalin? Sa leeg. Sa leeg. Bakit sa leeg? Masasakal po ako noon, senyorito. Wag naman po sa leeg. Hindi naman po ako masamang tao Kaunting awa naman po sana. Sa halip na sagutin ito ay nagtungo siya sa bodega para kumuha ng lubad na binili ng yaya niya. Hindi niya alam kung bakit ang dami-daming binibili ng yaya niya na hindi naman nila kailangan. Senyorito, saan po kayo pupunta? Kukuha na po ba kayo ng tali? Nakasunod ito sa kanya papunta sa bodega. Nang makita nito na dinampot niya ang mahabang lubad ay bigla itong kumari pa ng takbo palayo sa kanya. Senyorito, sasama na lang po pala ako. Napag-isip-isip ko po kasi natakot po pala ako sa multo kaya ayaw ko pong maiwan dito. Para itong tanga dahil takbo ito ng takbo kahit hindi naman niya ito hinahabol. Sa mga oras na ta ay sinisisi niya ang yaya niya dahil sa pagkupkop sa babaeng ta. Ipasok niya kaya mental ang babaeng ta habang wala ang yaya niya. Senyorito, wag po. Bata pa po ako para mamatay. Wag naman ganito. Wag naman po sa ganitong pagkakataon. Ilang taon akong nakipagsapalaran para lang mabuhay tapos papatayin niyo lang ako. Para itong gago na paikot-ikot sa harap ng bahay niya.
Sasama na po ako, senyorito. Sasama na po ako. Inihagis niya sa kung saan ang lubad na kinuha niya sa bodega at pagkatapos ay pumunta siya sa front door para i-lock yun. Senyorito, aalis na po ba tayo? Punta na tayo sa lugar na may mga pagkain. Masasarap po ba ang pagnapahinto ito sa pagtatanong ng tingnan niya ito ng masama? Sorry po. Tumingin ito sa mukha niya na para bang may hinahanap ito na kung ano. Malakas talaga ang kutob niya na dating baliw ang babaeng ta. Senyor ito, pinaikot nito ang daliri sa sarili nitong mukha. Ngayon ko lang po natitigan ang mukha nyo. Ang gwapo nyo po pala. Matagal na, mayabang niyang sabi habang nakangisi dahil totoo naman. May alam ka rin pala kahit kaunti. Akala ko walang-wala talaga eh. Kamukha nyo po yung kasama kong na Ma'am Alamos dati, senyorito. Sabi nito pagkuhan kaya mabilis na nawala ang ngisi niya. Tapos, medyo kamukha nyo rin po yung taong grasa na nakita ko nung maglinis ako sa ibang bahay. At ito pa, medyo hawig nyo rin po yung tabero na pumunta rito. Pinutol niya ito. Kung putulin ko kaya yung dila mo. Ang sandit nyo naman po. Kaya ko lang nasabi ang mga yun dahil baka may posibilidad po na sila ang nawawalan yung kapatid. Chichay, pwede bang pumasok ka na sa sasakyan bago pa uminit ang ulo ko? Ano po bang masama sa sinabi ko? Sumakay ka na, sabi eh. Dali-dali itong sumakay sa backseat habang kakamat-kamot. Nang makasakay ito ay natawa siya ng pagak. Marami daw siyang kamukha. Is she serious about that thing? Imposibleng mangyari yun dahil nag-iisa lang siyang anak. Tiningnan niya ang babaeng dahilan ng pagkainis niya ngayon. Pakurap-kurap itong tumitingin sa kanya. What? May sasabihin pa po kasi ako sa inyo tungkol po sa mga kamukha niyo na nakita ko. Hindi na niya ito pinansin dahil pumwesto na siya sa driver's seat at agad na pinaandar ang sasakyan. Nilakasan niya rin ang stereo ng sasakyan niya para hindi niya marinig ang mga sinasabi nito. Sinilip niya sa rearview mirror ang magaling na babae at nakita niya na kinakausap nito ang sarili kaya napaismid siya sa kawalan. Nang mapagod ito sa kalokohan nito ay sunod-sunod siya nitong kinalabat pero hindi niya ito pinansin. Maya-maya pa ay tumalon ito papunta sa passenger seat kaya sinaman niya ito ng tingin at pansamantalang inihinto ang sasakyan sa isang tabi. Pinatay niya muna sandali ang stereo para marinig nito ang mga sasabihin niya. Siraulo ka ba talaga? Kasi po, wala po akong kausap sa likod eh. Pwede bang wag ka munang magsalita? Bakit po? Dahil may bumubulong sa akin na kapag hindi ka tumigil sa pagsasalita ay baka hindi ka na makasama sa akin pag-uwi. Bakit naman po? Hindi niyo na po ba ako isasama pa uwi sa bahay niya? Ninisihan niya ito. Gumagana pa pala yung utak mo. Mabuti naman at nakuha mo ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, hindi po ako aalis sa tabi niyo. Umusad ito sa tabi niya at mariin nitong hinawakan ang braso niya. Ang lakas ng pagkakahawak nito na para bang gusto na nitong dukutin ang mga ugat niya. Dito lang ako sa tabi niyo. Lumayo ka, seryoso niyang sabi pero mariin itong umiling-iling kaya ang ginawa niya ay inilapat niya ang kaliwang palad niya sa noo nito at bahagya itong itinulak. Malakas si Chichay pero mas malakas pa rin siya dahil lalaki siya. Umayos ka ng upo. Senyorito, wag niyo po akong iiwanan doon ha. Sawa na po kasi akong Ma'am Alamos dahil wala namang nagbibigay eh. Hanggang ngayon, naiinis talaga ako sa kaibigan ko dahil sinama-sama niya ako rito sa lugar ninyo. Ang sabi niya, may alam daw siyang trabaho na malaki ang kita kahit nakaupo lang, tapos ang mga hinahanap pa daw, ay yung hindi mga nakapag-aral para daw mabigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay kahit walang natapos. Akala ko maganda ang magiging buhay ko, yun pala malalang kamalasan. Ipinakita nito sa kanya ang dalawa nitong palad na puro pasa. Tingnan mo po, nang itim na dahil halos taon na akong nagpupukpok ng lata. Dami kong ginagawa tapos walang kita. Kaya nung yayaya na naman niya ako, hindi na ulit ako sumama. Kumunat ang noo niya matapos itong magkwento. Possible kayang nabudol ang babaeng ta. Saan ka ba nakatira dati? Tanong niya. Doon po sa tabi ng umaagos na tubig. Ang problema sa babaeng ta, hindi siya makakuha ng tamang sagot dahil 1% lang ang laman ng utak nito. Sa tulay ka ba nakatira dati? Sa tulay? Hindi ko po alam eh. Ang tanda ko lang po kasi ay may puno doon tapos kalsada tapos po tubig. Umayos ka na nga ng upo, utos niya rito dahil siguradong baliw na siya, hindi niya pa rin nahuhulaan kung saan ito nakatira dati.